Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Baldo. Ang kwentong ito ay noong minsang may mapagawing isang dayo dito sa liblib naming lugar. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Wancho. Hindi ko po alam kung ilang taon na siya, pero ayon po sa kwento ng aking mga kapitbahay, binata pa raw ang lalaki. Noong dumating sa aming lugar noon si Wancho ay naging usap-usapan siya ng mga tao sa amin. Basta na lang kasing dumating ang lalaking yun nang walang kahit sino man ang nakakakilala at wala man lang kaanak sa aming lugar. Lalo pang tumunog ang pangalan niya dahil sa hakang-hakang baka daw aswang ito dahil hindi man lang siya nakikihalubilo sa mga tao sa aming lugar. Tahimik lang po si Wancho at ayaw sa maraming tao. Ni hindi siya nakikihalubilo sa amin kaya kung ano-ano tuloy yung issue ang ibinibintang ng mga tao po sa kanya. Naku, huwag kayong lalapit doon at baka kung kayo pa ang unang maging biktima niyan rito. Sabi pa ng isa sa mga kapitbahay namin noon na sinang-ayunan naman ng lahat. Halos lahat ng tao sa aming lugar noon ay nagdadalawang isip na makipag-usap sa kanya. Natatakot kasi sila na baka may sa demonyo ang lalaki at basta na lang magbago ng anyo kapag nalalapitan. Hanggang sa isang araw noon, pagkalabas ko ng aking bahay ay bumungad sa aking harapan si Wancho. Nakaramdam pa ako noon ng kaba nang makita ko po siya. Kuya Bari, hindi ko alam kung bakit iba ang binubulong ng aking isipan noon kahit pa alam ko na ang mga bagay na kumakalat tungkol sa kanya. May kailangan ka ba, Wancho? Tanong ko sa kanya. Hindi siya umimik, bagkus ay nakatingin lang siya sa akin. Bigla pa itong napayuko na animoy nahiya sa akin. Nag-alala tuloy ako sa kanyang iniasal. Kahit pa maraming kinikwento ang mga nakakatanda sa kanya, ay wala pa naman siyang ginawang mga bagay na ikapeperwisyo ng iba. Gusto ko sanang humingi ng tubig sa iyo. Kasi naubusan kasi ako ng tubig sa bahay. Wika nito at iniabot sa akin ang daladala niyang pitsil. Hindi naman po ako nagdalawang isip na papasukin siya sa aking bahay upang bigyan siya ng tubig. O sige pre, pasok ka muna. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Pag-aaya ko naman sa kanya. Pumasok siya sa aking bahay, Kuya Bari, at naupo sa sala. Ako naman ng mga sandaling iyon ay agad na tumungo sa aking kusina upang kumuha nga ng tubig. Para sa akin, hindi makatarungang ipagdamot ang mga bagay na madali lamang ibigay. Nang matapos ko ang pagkuha, ay bumalik agad ako sa sala kung saan nakaupo itong si Wancho. Naabutan ko namang siyang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay ko. Wancho, ito na oh. Meron ka ba bang ibang kahilingan? Tanong ko pa rito. Napailing naman siya bilang tugon sa akin kung kaya iniabot ko na sa kanya ang tubig na hinihingi niya. Salamat dito, Baldo. Pagpapasalamat nito sa akin. Napangiti lang ako sa kanya. Nang mga oras na iyon, tila nag-iba ang tingin ko kay Wancho. Naisip kong hindi naman pala siya tulad ng sinasabi ng mga kapitbahay namin. Mahirap talaga iyong nauuna ang paghuhusga kaysa sa pagkilala. At dahil po doon, nakipagkwentuhan na lang muna ako sa kanya. Hindi naman ako nabigo dahil nais din niya makipagkwentuhan pala sa akin. Masaya naman palang kausap itong si Wancho pero may pagkamahiyain lang. Bukod pa doon, may malungkot siyang tinatagong suliranin
kaya hindi siya gaanong nakikipag-usap sa iba. Napag-alaman ko ng araw na iyon na kaya pala siya napadpad sa aming lugar dahil naglayas pala siya sa kanila. Hindi niya sinabi ang dahilan kung kaya hindi na ako nagtanong pa, Kuya Bari. Ako kasi yung taong hindi naman mapag-usisa. Nakaramdam pa ako ng awa sa kanya noong nalaman kong inaapi pala siya ng kanyang pamilya dahil daw naiiba siya. Hindi ko naman alam kung anong ibig niyang sabihin, ngunit hindi ko na iyon pinagtuunan pa ng atensyon. Hindi na namin napansin ang oras dahil napasarap ang aming kwentuhan, Kuya Bari. Maya-maya'y nagpaalam na rin siya sa akin na uuwi na siya kung kaya't tumango lang naman ako. O sige, balik ka rito sa bahay ko ha, Wancho, kapag may oras ka. Nakangiting sabi ko na tinanguhan naman niya. Simula nga noon, Kuya Bari, malimit nang pumunta sa aking bahay itong si Wancho. Ayos lang naman sa akin iyon dahil naging magkaibigan kaming dalawa at napatunayan kong hindi siya masamang tao. Marami po kaming napag-usapan tungkol sa mga naging karanasan namin noong bata pa lang kami. Naikwento din namin ang tungkol sa mga babaeng una naming minahal at naging kasintahan. Humantong tuloy kami sa malulutong na tawanan kapag nababanggit ang mga kalokohan namin noong bata pa lang kami. Pare, teka muna, maiba ako no? Huwag ka sana magagalit oh. May itatalong lang ako sa'yo. Pero alam mo ba ang sabi-sabi ng mga tao rito? Na aswang ka? Tanong ko sa kanya. Napatawa naman siya ng mahina dahil sa sinabi ko. Ganun ba? Kung aswang ako, di sana biniktima na kita. Natatawang sabi nito. Napatawa na lang din ako dahil doon. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang totoo niyan, Baldo. Kaya ako lumayas talaga sa amin dahil hindi ako tanggap ng aking pamilya. Dahil kakaiba ako sa kanila. Iba ang paniniwala ko kaysa sa kanila. Seryosong sabi nito sa akin. Hindi ko na napigilan ang mapatanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa totoo lang pamilya kasi kami ng mangkukulam at mambabarang. Itim na mahika ang nakasanayan ng aking kamag-anak at marami na rin silang nagawang masama sa kapwa. Hindi ko gusto ang mga bagay na iyon kaya ako umalis doon upang hindi na madamay sa buhay na mayroon sila. Mahabang kwento nito sa akin. Napabuntong hininga pa nga siya at muling nagwika. Marunong ako sa mga gawaing iyon, pare. Dahil bata pa lang ay itinuro na sa akin ng mga magulang ko pero hindi ako nakakagawa ng masasamang bagay sa ibang tao dahil tumutulong ako na mapagaling pa nga ang mga ito. Pare, iyon ang dahilan kaya hindi rin ako matanggap ng pamilya ko dahil ginagamit ko raw sa mabuting gawain ang kakayahan ko. Napayuko pa si Wancho nang sabihin niya iyon sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa mga sinabi nito sa akin. Hindi na ako nakapagsalita pa, Kuya Bari, kaya napapayuko na lang siya. Makalipas lang ang ilang sandali ay nagsalita na rin ako. Paring Wancho, pare ayos lang naman yun. Mas mabuti ngang hindi mo nagagamit sa masamang gawain ang kakayahan mo. Wika ko sa kanya. Dahil sa mga nalaman ko sa kanya ay mas ninais kong maging kaibigan siya. Ay, hindi naman pala siya masama gaya ng iniisip sa kanya. Sabi ko pa nga noon sa aking sarili. Mas naging malapit naman kaming dalawa ni Wancho, kung kaya maraming kapitbahay namin ang nagsasabi sa akin na mag-iingat ako.
Hindi ko na lang sila pinapansin dahil hindi naman nila ganoon kakilala ang tao. Hanggang sa isang gabi, hindi ako makatulog noon sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari. Balisang-balisa ako at kumakabog ang aking dibdib. Animoy may mumunting boses na bumubulong sa akin at sinasabing huwag akong matutulog. Papalit-palit na nga ako ng aking pwesto, ngunit ganoon pa rin. Sa kadahilanang iyon, naisipan ko na lang na lumabas ng bahay upang makalanghap ng sariwang hangin. Ganito naman kasi ang ginagawa ko kapag may mga panahong hindi ako makatulog at masyadong mailap sa akin ang antok. Noong nasa labas na ako ng aking bahay ay naupo lang ako sa tapat ng aking pinto. Ninanamdam ko pa nga noon ang malamig na dampi ng sariwang hangin. Noong nasa ganoong sitwasyon ako nang may matanaw ako sa hindi kalayuan. Tingin ko isang grupo ng mga tao ang magkakaagapay na naglalakad-lakad papunta sa eksaktong lugar na sadya nila. Mukhang malayo ang pinanggalingan ng mga ito. Hindi ko kasi sila kilala at kakaiba ang suot nilang damit kaysa sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya't nakaramdam ako ng kaba, kaya dali-dali akong nagtago. Naku, sino kaya ang mga taong yan? Hindi naman sila pamilyar sa akin ah. Bulong ko lang sa aking sarili. Patuloy pa rin noon ang paglalakad ng mga taong nakita ko. Makalipas noon ang ilang sandali ay napagtanto ko kung saan patungo ang mga ito. Hindi kaya sa bahay ni Wancho? Bulalas ko pa at saka nagpasyang sundan ang mga ito. Noong hindi ko na sila gaanong matanaw ay nagsimula na rin akong maglakad upang sundan sila. Dahan-dahan pa nga akong naglakad noon dahil baka marinig nila ako at makitang sinusundan sila. Hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari, at sa bahay nga sila ni Wancho pupunta. Noong huminto sila sa tapat ng bahay ni Wancho ay naghanap naman ako ng pwestong mapagtataguan. Sinigurado kong hindi nila ako makikita. Nakatayo sila roon, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nagulat na lang ako sa aking nakita. Ay, iyan kaya ang tinutukoy ni Wancho na mga pamilya niya? Tanong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ang mga nangyayari sa aking harapan. Nag-uusap ang dalawang matatanda na sa hula ko ay siyang mga magulang ng kaibigan kong si Wancho. Tila ba tinatansya nila kung tamang bahay ba ang napuntahan nila? Pinalibutan ng mga tao ang bahay at naghawak-hawak sila ng kanilang mga kamay. Nagsabay-sabay pa sila sa pag-usal ng kung anong mga orasyon na hindi ko naman talaga alam kung ano ang ibig sabihin nun. Tila banyaga kasi ang mga lingwaheng iyon, Kuya Bari, na tila ba salitang Latin na binabanggit ng mga tao na kadalasan kong naririnig sa mga nagnunobina. Dinamak ko ang aking buong katawan at nanindig tuloy ang aking balahibo dahil sa matinding kilabot. Idagdag pang nanlalamig ang aking mga kamay at talampakan, kaya mapagmatsyag na nilingon-lingon ko ang paligid sa takot na baka may tumabi na lang sa akin sa lugar na pinagtataguan ko. Nanlaki ang mga mata ko noon nang biglang humangin ng malakas kasabay ang pagyuyukuan
ng mga sangang may makakapal na dahon. Tila ba binibigyang respeto ang mga bagong dating at para ipaalam ang kanilang presensya. Sumisipol ng pagkalakas-lakas ang kanilang padre di pamilya, kaya maya-maya lang may mga naglabasang insekto mula sa ilalim ng lupa, sa kasulok-sulukan ng kakahuyan at sa makapal na talahiban. Dito na nagsimulang nagliparan ang iba't ibang insekto. Animoy may kumukontrol sa kanila. Noon din ay nakita kong sumenyas ang kamay ng isa at tumuro iyon sa bahay ni Wancho. Animoy inuutusan ang mga itong sumugod at maghasik ng lagim. Sinunod naman ng mga insekto kung saan nakaturo ang kamay nito at lumipad ang mga ito papasok sa loob ng bahay ng aking kaibigan. Sinagilahan ako ng takot sa aking nasaksihan, Kuya Bari. Akala ko kamatayan ang gusto ng mga taong dumalaw kay Wancho dahil kilalang nakakalasong mga insekto ang tumayo sa kanyang tahanan para abalahin siya. Gusto ko na sanang pigilan sila ng mga oras na iyon, ngunit naisip ko na pamilya nga iyon ni Wancho, ay wala akong laban at lalo pa at may kakayahan ang mga ito. Natatakot din ako na baka kung anong gawin nila sa akin. Dahil doon ay nagmatsyag na lang ako sa mga susunod na mangyayari. Napatingin na lang ako sa bahay ni Wancho, Kuya Bari, noong marinig kong napasigaw na siya sa loob. Nag-alala ako sa isiping baka kung ano na ang gawin nila sa aking kaibigan. Nang walang ano-ano ay bumukas ang pinto ng bahay ni Wancho. Iniluwa noon ang aking kaibigan na tila hindi mapakali sa ginawang pagsugod ng mga insekto sa kanya. Anong kailangan nyo? Bakit kayo naririto? Sigaw na tanong ni Wancho sa mga taong nasa harapan niya. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Bagkus ay sumenyas lang ulit ang babae at sinunod naman iyon ng mga insekto. Muling sinugod ng mga ito si Wancho, kaya dali-dali niyang itinaas din ang kanyang kamay at ikinumpas para pigilan ang mga insekto sa napipintong pagsugod sa kanya. Tigilan niyo na ako! Angil niya at pabagsak na minuwestra ang kamay dahilan para magkagulo ang mga insekto at kung saan-saan na sumusugod. Nag-angila naman ang kanyang buong pamilya na kanya-kanya naman sa paggamit ng kanilang kakayahan. May nagpalabas na ng nakakalasong nilalang kagaya ng tarantula at alakdan. Ang iba naman sa kanila ay nagtawag ng alupihan at napamulagat na lang ako nang may nakita akong gumagapang na kobra habang nakabuka ang kanyang tila pakpak sa ulo. Napapadaing naman si Wancho dahil pa isa-isa pala siyang kinakagat ng mga iyon. Ano ba kasing kailangan nyo? Tanong ni Wancho na animoy nangihina na. Nagkandasugat na siya sa katawan kagaya ng kanyang mga kapatid at magulang, pero hindi man lang niya nakitaan ng panghihina ang mga ito. Gustuhin ko mang siyang tulungan, Kuya Bari, ngunit hindi ko magawa. Natatakot po ako na baka ako naman ang pagdiskitahan nila. Simpleng tao lang naman ako at walang kahit na anong kakayahan. Umuwi ka na sa bahay at nang maturuan ka ng leksyon, sabi pa noong babae. Napailing naman si Wancho bilang tugon. Hindi pa ba sapat para sa inyo ang mahusgahan tayo dahil sa taglay na kasamaan ninyo? Kailan ba kayo magigising sa katotohanang
Hindi tama ang ginagawa nating pananakit sa mga inosente. Itigil na natin ito. Hasik niya at muli silang nagpambuno sa pamamagitan ng pagkumpas ng kani-kanilang mga kamay. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapanganga habang pinagmamasdan ang mga insektong animoy ginigisa at pinagbababato. Tumitilapon ang mga ito kahit saan, gayong hindi ko naman nakikitang hinahawakan nila ang mga ito. Nakita ko kung papaano inatake ng mga insekto si Wancho. Sa nanginginig na tinig, taimtim akong nagdasal para mailigtas ang aking kaibigan. Hindi ko maatim na pagmasdan na nahihirapan siya. Mabait po na tao si Wancho at hindi siya karapat-dapat nasaktan ng sarili niyang pamilya. Tama lang naman ang ginawa ng aking kaibigan dahil masama naman talaga ang kanilang ginagawa. Napasilip ako sa kinaroroonan nila at mas nahindik nang makitang naglabasa na ang malalaking uod mula sa ilalim ng lupa at animoy sawa kung makalingkis sa kanyang binti. Nagpupumilit na pumasok ang mga ito sa loob ng kanyang katawan. Ngunit buti na lang may tamang proteksyon si Wancho para sa mga ito. Hindi man niya naagapan ang pagsugod ng mga aswang, pero kahit papaano napigilan niya ang balak na pagpatay ng mga ito sa kanya. Sa kadahilanang iyon, hindi siya tinigilan ng mga insekto hanggang sa ito na mismo ang nagsabi na uuwi siya. Puno ng kagat at sugat si Wancho sa kanyang buong katawan. Tama na! Uuwi na ako! Huwag niyo na akong pahirapan pa! Anya. Tumango naman at humalakhak ang mga taong kausap nito. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na. Huwag ka nang magmatigas, Wancho. Alam mong kaya naming saktan ang lahat ng taong mahalaga sa iyo sa oras na malaman naming pinaglululoko mo lang kami. Walang ano-ano ay ibinaba naman ng mga insekto si Wancho. Nanghihina ito dahilan para mapalugmok ito sa lupa. Lumapit naman ang mga insekto sa mga taong kausap ni Wancho at inilipad sila nito papalayo. Hindi man ako makapaniwala sa aking nasaksihan noon ay dali-dali akong napalapit sa aking kaibigan nang mawala na ang mga taong kausap nito. Paring Wancho! Bulalas ko at tinulungan siyang makatayo. Nagulat pa nga siya nang makita ko, ngunit wala na siyang nagawa pa kung hindi ang hayaan akong tulungan siya. Tinulungan ko siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay at pinaupo sa kaniyang upuan. Uuwi na ako sa amin, pare. Ayaw din naman nila akong tigilan eh. Uwi ka nito sa akin. Wala na akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang napatango na lamang ako sa kanya at sinabing mas mainam na nga iyon. Awang-awa ako habang tinitignan ko si paring Wancho. Nakayuko lang ito at tila hinang-hina. Nang gabing iyon na pala ang huling pag-uusap namin ni Wancho. Kinaumagahan kasi noon, wala na siya sa kanilang bahay nang pumunta po ako, Kuya Bari. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kaibigan kong iyon. Kahit ilang dekada na ang nakalilipas, ay ipinagdarasal kong nasa maayos pa rin siyang kalagayan at ginagamit ang kanyang kakayahan sa kabutihan.
Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin po ako makapaniwala sa aking napanood o sa aking nasaksihan. Para talaga ako nanonood ng sine nung mga oras na iyon. Isang eksenang nakakakilabot panoorin at ayoko nang maulit pa at masaksihan muli iyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Baldo. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na, mga kasundo? Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko munang pasalamatan si Kuya Bari dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko maibabahagi sa inyo ngayon ang naging karanasan ko ilang dekada na ang nakalipas. Katulad ng mga naunang nagpadala ng kanilang kwento ay itago nyo na lang po ako sa pangalang Lorenzo. Kuya Bari, ako po ay nasa 43 taon na gulang. Pamilyadong tao na sa kasalukuyan. May 2 anak at isang mapagmahal na asawa. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika ng sorbetes samantalang ang asawa ko naman po ay nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang grocery store. High school na ang panganay ko samantalang nasa elementarya naman ang pangalawa at bunso. Ngunit ang istoryang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay walang kinalaman sa pamumuhay namin ngayon. Kuya Bari, ang kwentong ito ay nangyari taong 1993. Nasa 13 anyos pa lang po ako ng mga panahong iyon at higit 2 buwan pa lamang akong nagtatrabaho sa panaderya ni Aling Kika. Bakasyon naman sa eskwela kung kaya pinayagan ako ng mga magulang ko na magtrabaho. Hindi gaanong kilala sa aming lugar ang panaderya ni Aling Kika. Nagtatrabaho po ako bilang tagabalot sa plastik ng mga tinapay. Sa isang linggo ay 100 piso lang po ang sweldo ko. Kuya Bari, kung aking ilalarawan si Aling Kika ay may katandaan na po ito. Sa pagkakahula ko po ay humigit kumulang ay 40 anyos na po ang edad nito ng mga panahong iyon. Dayo siya sa aming baryo. Mahaba ang kulot at itim niyang buhok. Malalim ang mga mata na animoy ilang araw nang hindi natutulog at kung ugali naman ang pag-uusapan ay kakaiba po ito. Hindi niya ugali ang makipag-usap o makipaghalubilo sa mga tao. Ayon po sa mga nakalap kong usap-usapan, nagmula raw sa isang probinsya sa silangan itong si Aling Kika. Maliban sa babae niyang apo ay wala na siyang kasama sa buhay. At ang nakapagtataka ay kung bakit siya nagbabaon ng lana. Usap-usapan sa pagmamay-ari raw ng matandang Australiano ang lupa na pinagtatayuan ng bahay nila Aling Kika. Simple lamang ang pamumuhay ni Aling Kika. Gawa ito sa kawayan at pawid ang bahay nito. Kumpara sa bahay na pinagawa ng mga magulang ko ay hindi naman hamak na mas malaki ang sa amin. Palaging nakasara ang pintuan at maging ang mga bintana ng bahay nitong si Aling Kika. Sa katunayan, Kuya Bari, niwala pa raw na may nakapasok sa bahay nila. Kung hindi pa siya pupunta sa kanyang panaderya na matatagpuan ilang metro ang layo sa palengke ay hindi ito lalabas ng kanyang bahay. At kung pag-uusapan naman natin ang babae niyang apo ay halos magkasing ugali lang sila ng lola niya. Ngunit hindi naman sila magkamukha.
4 na taon po ang tanda ko sa apo ni Aling Kika na itago na lang natin sa pangalang Helena. Helena, may tatanong ako sa iyo. Bakit palagi kayong nakakulong ng lola mo sa bahay niyo? Aswang ba kayo? Pagbibirong tanong ko pa kay Helena nang mapadalaw ito sa panaderya. Yumuko lang ito at hindi nakaimik kaya mas lalo akong natawa. Dahil baka sineryoso niya ang biro ko, Kuya Bari. Minsan pa nga niyaya kong maglaro itong si Helena nang minsang dalhin siya ni Aling Kika sa panaderya. Pumayag naman kaagad siya, ngunit nang dumating ang lola niya ay kaagad niya akong iniwanan. Nagtaka pa nga ako dahil sa ikinilos niya. Naisip ko rin na baka pinagbabawalan siya ni Aling Kika na makipaglaro sa iba. Kamot batok na napabalik na lamang ako ng mga sandaling iyon sa pagbabalot ng tinapay. Ang lupit naman ng matandang yun. Bulong ko pa sa aking sarili dahil sa pagkadismaya. Isang hapon, nang dumaan ako sa tindahan ni Aling Daday ay narinig kong nagkwekwentuhan ang mga ito. Kuya Bari, si Aling Daday ay kilalang tsismosa sa aming lugar. Halos lahat na lamang yata ng kwento ay alam nito. Siguro maging ang mga kulangot mo ay pinag-uusapan pa rin nila. Ngunit dahil dakila rin akong tsismoso ay nakinig ako sa pinag-uusapan nila. Kuya Bari, ayon sa mga narinig ko, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa gumagalang aswang sa aming lugar. Palagi na lamang kasing nababalita sa radyo mula sa kabilang baryo na may nawawalang tao at hinala nila ay kagagawa nito ng isang aswang. Naku, hanggang maaga pa ay dapat mahuli ang aswang na yun. Narinig ko pang saad ni Aling Daday habang humahaba ang nguso kaya hindi ko mapigilan na matawa. Noong marinig ng mga tsismosa ang tawa ko, ay napasulya pa sila sa aking gawi bago pinagalitan at pinagsabihan na wag daw makinig sa usapan ng mga matatanda. Narinig ko pang sinabihan ako ni Aling Daday na batang bastos. Pailing-iling pa ako nang umalis ako sa harapan nila. Araw ng Biyernes. Pasado 10:00 na ng gabi ako nakauwi noon kasama ang mga kaibigan dahil nagkataon naman na may naganap na palabas sa plaza sa bayan. Nakapagpaalam naman ako sa mga magulang ko at kasama ko ang 3 kong kabarkada. Kuya Bari, may kalayuan ang baryo namin sa bayan. Siguro po mga 30 minuto ang igugugol mo kung lalakarin mo ito, samantalang 15 minutos naman kapag sasakay ka. Grabe no, ang angas ng babaeng rapper kanina. Ano nga ulit yung pangalan niya? Ani ni Noren. 3 taon ang tanda niya sa aking Kuya Bari. Kilala ko na siya simula pagkabata pa. Pinag-uusapan po namin ang babaeng rapper na nag-perform kanina sa plaza. Maging ako ay sang-ayon sa kanya. Talaga namang napakagaling mag-rap ng babaeng iyon at sobrang angas pa ang dating niya. Sunod naman naming napag-usapan ang mga street food na tanging fishbowl lang ang natikman namin at ice water dahil wala kaming sapat na pera. Ano ba yan, Robin? Ayusin mo naman yung pagdadala mo ng lampara. Nakatisod ako tuloy. Reklamo pa ni Ryan. Probinsya ang aming lugar at ng mga panahong iyong Kuya Bari ay hindi pa nauuso ang street light at kung meron man ay sira-sira naman. Mapuno pa naman ang dadaanan mo at bilang lang ang mga kabahayan. Dala-dala ang isang lampara. Tinahak naming 4 ang isang madilim at masukal na daan. Maingay kaming nagkwekwentuhan
habang kami ay naglalakad. Natahimik ako at napatigil sa aking paglalakad. Mayroon kasi akong narinig. Mukhang narinig din naman po ata iyon ng 3 kong kasama dahil katulad ko ay natigilan din sila. Naririnig niyo ba yung naririnig ko? Ano ang ingay na iyon? Pangungusisa pa ni Robin. Napabulong pa nga sila kung ano ang ingay na iyon. Nagsinyasan kaming magkakaibigan na patayin ang ilaw, lalo na at nasa malapitan lang ang sigaw na aming narinig. Napasunod ako sa likuran ng 3 nang maunang maglakad ang mga ito. Dahan-dahan, maingat na animoy takot makabasag ng pinggan. Tulong! Narinig pa naming paghingi ng saklolo at base sa boses nito, isa itong babae. Napatigil kami sa malaking puno ng balete. Napatago kami sa damuhan nang namataan ang isang napakalaking baboy sa hindi kalayuan sa unahan namin. Kitang-kita mismo ng 2 kong mga mata ang biglaan na pagbago niya ng wangis. Mula sa pagiging malaki at mabangis na baboy ay naging isang halimaw na babae ito. Sigaw pa rin ng babae. Nabigla ako nang mapagtanto ko na inatake niya pala ang isang buntis ng mga sandaling iyon ay nakahandusay na sa lupa. Sapat lang ang liwanag ng buwan upang masilayan ko ang paghaba ng dila niya habang dahan-dahan na tinutusok ang tiyan ng babaeng buntis. Hindi nagtagal ay tagumpay niyang nabutasan ang tiyan ng babae, saka kinain ang nasa sinapupunan nito. Halos hindi ako maagalaw dahil sa aking nasaksihan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kuya Bari, sa sobrang bilis ng pangyayari ay naramdaman ko na lamang ang malamig na kamay na tumapik-tapik sa aking pisngi. Noong umangat ako ng tingin ay bumungad sa akin ang mga kaibigan ko. Sisigaw na sana ako nang maalala ko ang aking mga nasaksihan nang mabilis nilang takpan ang bibig ko sa kasinenyasan na tumahimik. Nanatili kami sa aming pinagtataguan hanggang sa umalis ang nilalang na kilala sa tawag na aswang. Palihim pa namin siyang sinundan. Habang palihim na nakasunod sa babaeng aswang ay hindi ko mapigilan na kabahan dahil sa aking takot. Kung hindi dahil sa mga kaibigan ko ay hindi talaga ako susunod, sa halip ay tatakbo ako pauwi sa bahay. Hindi na bago sa amin ang mga aswang-aswang na yan. Laking probinsya ako kuya, kaya mula pagkabata ay naririnig ko na ang mga kwentong kakilakilabot, ngunit sa buong buhay ko ay yun palang ang unang beses na nakakita ako ng totoo at buhay na aswang. Tahimik at palihim na namin na sinundan ang aswang. Ni isa sa amin ay hindi nakalikha ng ingay dahil ang sa pagkakaalam ko, masyadong malinaw ang pandinig ng mga aswang, kaya anumang oras pag mapansin niya kaming 4 ay maaari niya kaming atakihin at ang mas malala pa baka gawin pa kaming hapunan niyan. Automatikong nangunot ang noo ko nang napatigil ang nilalang sa isang pamilyar na lugar. Kumanan pa siya hanggang sa narating niya ang panaderya ni Aling Kika.
kaagad kaming napatago nang tumingin-tingin pa siya sa paligid bago tuluyang pumasok. "Bilis! Sumunod ka sa kanya, Lorraine!" Bulong pa sa akin ni Ryan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Tahimik man ang mga ito ay alam ko na iisa lang din ang nasa isip nila. Nagsenyasan pa kami na sundan ang babaeng aswang sa loob. Mabilis akong umiling bilang pagtanggi nang dumako ang tingin nila sa akin. Pinanlakihan pa nga ako ng mata bago tinulak sa harapan ng panaderya. Mahina, ngunit sunod-sunod pa akong napamura dahil sa ginawa nila. Maliit lang naman ang panaderya, Kuya Barry, ngunit gawa sa semento at kawayan. Nakaawang ang pintuan kaya kahit na nakakatakot dahan-dahan akong pumasok sa loob. Halos maiyak na ako nang maabutan ko ang isang babae na nakatalikod habang abala sa pagkatay ng karne ng babaeng buntis bago ipinasok sa isang machine. Noong maging pino na ang karne, ay sa kanya pinaghalo-halo sa harina at nilagyan pa ng itlog. Sunod-sunod akong napalunok nang makumpirma na ang babaeng aswang ay walang iba kung hindi si Aling Kika. Isa palang aswang si Aling Kika. Nanginginig kong bulong sa aking sarili. Mabuti na lamang dahil maraming mga kagamitan ang nakaharang sa pinagtataguan ko kaya hindi niya ako nakikita. Nanginginig pa ang mga tuhod ko nang gumapang ako pabalik sa pintuan, ngunit sa kamalasan ay nasagi ko pa ang basurahan malapit sa pintuan na lumikha ng ingay. Kuya Barry, sa sobrang takot at kaba na nararamdaman ay mabilis akong napatayo. Nang mapalingon ako ay bumungad sa akin ang nanlilisik na mga mata ni Aling Kika na animoy nagalit siya dahil sa kapalastangan na ginawa ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa isang iglap lang ay naging mabangis na baboy ito bago ako inatake. Bawat pagtama ng kanyang pangil sa aking balat ay napapasigaw po ako. Layuan mo ako, aswang! Sigaw ko pa, saka siya tinulak pa palayo sa akin. Matapos ko siyang itulak, pinagbabato ko siya ng mga kagamitan na aking napupulot at nakikita. Ngunit hindi man lang ito nagpatinag at sa halip ay mas lalo pa itong nagalit sa akin. Batang pasaway, ang dapat sa'yo ay ginagawang tinapay. Nalilisik ang mga mata niya habang binibitawan ang mga katagang iyon, kaya mas lalo akong napasigaw. Atras lang ako ng atras papalayo sa kanya, Kuya Barry, habang walang tigil sa pagbato sa kanya ng mga kagamitan sa loob ng panaderya na naiiwasan naman niya, ngunit ang iilan naman ay tumatama sa ulo niya. Bawat bagay na tumatama sa kanya ay mas nagpapalaki ng butas ng kanyang ilong, hudyat na mas lalo ko lang siyang ginagalit dahil sa ginagawa ko. Ngunit wala akong magawa kung hindi ang protektahan na lang ang sarili ko. Kinuha ko pa ang mahabang walis na nakasandal sa dingding bago ito tinutok kay Aling Kika. Kitang-kita ko ang pangingit-ngit ng matutulis niyang mga ngipin at pag-angat ng kamay niya. Kapansin-pansin din ang mga kahabaan at matutulis na kuko ng babaeng aswang na ito. Tuluyan akong nahabol ni Aling Kika. Pinulot ako at inihagis ako. Dahilan ng muli kong pagkabagsak, sa kanya ako dinaganan. Narinig ko pa na napapahalakhak si Aling Kika dahil tuluyan niya akong nahuli. May mga sinabi pa siya
na hindi ko na inintindi dahil sa labis na takot na nararamdaman ko, Kuya Bari. Talaga pong takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Sa sobrang takot ay napaihina ako sa aking suot. Hindi ko naramdaman ang sakit dahil sa sobrang takot ko nga. Sa sobrang bilis ng pangyayari, namalayan ko na lamang na sinugod na ako ng mga tao sa pinakamalapit na ospital. Doon ko palang napag-alaman na pagkapasok ko pala sa loob ng panaderya ay kaagad na humingi na ng saklolo ang dalawa kong katropa, samantalang nagpaiwan naman ng isa upang bantayan ako at ang mangyayari. Noong marinig ng mga tao na pinanghingan ng tulong ng dalawa, ay mabilis nilang sinugod ang bahay ni Aling Kika. Kuya Bari, nang mabalitaan ng mga magulang ko ang nangyari, ay kaagad naman silang pumunta sa ospital. Hindi pa nila mapigilan na magalit sa mga kaibigan ko dahil kung iisipin, may kasalanan din naman sila, ngunit di ko sila sinisisi. Simula ngayon ay hindi ka na maaaring lumabas ng bahay sa tuwing pagsapit ng gabi, ha. Tingnan mo nga itong nangyari sa'yo. Naku, masisipa talaga kita, Lorenzo. Nang tigigil pa na wika ni nanay, subalit bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol kay Aling Kika at sa pagiging isang aswang nito. Hindi nakaligtas si Aling Kika sa mga tao ng gabing iyon. Pinagtataga siya hanggang siya'y bawian ng kanyang buhay. Patapos yun ay sinunog ang kanyang panaderya at maging ang bahay niya ng taong bayan. Tungkol naman po sa apo niya ay kinuha ito ng DSWD upang obserbahan. Marami kasi ang nakapagsabi na baka aswang din daw si Helena. Ngunit marami ang naniniwala na inosente ang batang babae at biktima lang din. Sinasabi ko na nga ba at aswang ang babaeng iyon? Naku, kaya pala kakaiba ang lasa ng mga tinapay na binebenta niya kasi karne pala ito ng tao. Naku, paano na to? Kuya Bari, marami ang nabigla dahil sa mga pangyayaring iyon. Hindi nila lubos akalain na aswang pala si Aling Kika at ang mga tinapay na ginagawa niya ay nagmula sa karni pala ng tao. Kuya Bari, sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon, hindi ko mapigilan na masuka dahil sa aking pandidiri. Mabuti na lamang po at ako'y hindi palakain talaga ng tinapay. Kung hindi, nagkataon na baka naging kauri na rin ako ni Aling Kika. Ang sabi kasi ng mga matatanda na kapag kumain ka ng kahit na anong parte ng tao, ay may posibilidad na magiging isa kang aswang. Nawindang ang mga kababaryo namin at sila'y sumangguni sa mga albularyo. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi daw sila nahawahan. Natroma po ako dahil sa nangyari. Umabot pa sa punto na 1 taon akong huminto sa aking pag-aaral at hindi lumabas ng bahay. Talagang natatakot ako, lalo na tuwing naaalala ko ang imahe ni Aling Kika. Ang mga nalilisik niyang mga mata ay hindi ko na malimutan. Simula po nang mangyari ang kakilakilabot na kaganapan na iyon, doon po sa aming baryo ay mas lalong naging alerto ang taong bayan doon sa sakuna na maaaring mangyari. Makalipas ang 2 buwan, ipinadala ako ng mga magulang ko sa aking tiyahin na nasa lungsod ng Maynila upang makalimutan ko ang mga pangyayaring naganap sa buhay ko na nagbigay sa akin ng matinding trauma, Kuya Bari. Doon po sa lungsod ng Maynila ako nakapagtapos ng aking pag-aaral at di po nagtagal ay muli akong bumalik sa probinsya
na aking pinagmulan at sa awa naman po ng Diyos, ako po ay nakapag-move on na at nalimutan na ang masamang nangyari at naranasan ko noong bata pa lang ako. Ito po ang karanasang hinding-hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, na minsang nagtrabaho pala ako sa isang ali na isa palang aswang doon sa panaderya ni Aling Kika. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y basahin niyo rin po at piliin itong aking liham. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong channel na sana po'y tumagal pa ito ng mahabang panahon. Lubos na gumagalang, Lorenzo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.